Paano ba maging magaling at dakila na leader? Ay, naku, Brother Bo, yung message mo na yan, hindi para sa akin. Kasi hindi naman ako leader. Diyan ka nagkakamali. Kaibigan, pag meron kang impluensya, maski sa mga kaibigan mo lang, mga tao na nasa paligid mo, leader ka. Kasi ang leadership, influence. Tanong, magulang ka ba? Nanay, tatay ka ba? Leader ka. Ate o kuya ka? Leader ka rin. Tita, tito, leader ka pa rin. May ministry ka sa simbahan. Naku, leader ka. Supervisor sa trabaho, leader ka. Isa kang kaibigan na talagang may influensya ka sa isa pang kaibigan mo. Anong tawag doon? Leader! Ngayon, tatanungin natin, paano ba maging isang napakagaling na leader? 3 bagay kailangan mo gawin araw-araw. Ano yon? Ito na. Number 1, strategizing. Ano ibig sabihin nun? Yung maliwanag sa'yo, saan ka papunta? Di ba yung leader nasa harap, tapos may tao na nasa likod, sumusunod. Tapos pag tinanong ka ng mga tao doon sa likod mo, excuse me, leader, saan tayo pupunta? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko rin alam eh. Hindi ka magaling na leader. Ang leader, alam na alam saan ka papunta. Yung mission mo, yung goal, yung vision, yung purpose. Magbibigay ako ng halimbawa. Many years ago, sinimulan ko yung Truly Rich Club. Maliwanag sa akin yung goal. Ang goal ganito, tulungan yung mga ordinaryong Pinoy na magretirong milyonaryo. No? So, ilang taon na namin ginagawa yan, halos araw-araw. No? Inuulit ko sa team, inuulit ko sa members, ito ang goal. Ha? So, kaya namin paano namin ginagawa yung goal na yon? So, meron kaming programa na nagtuturo kami ng investment, nagtuturo kami ng financial literacy, financial wisdom. Pero napaka-importante yung tinatawag kong scoreboard. Ikaw, ano yung scoreboard mo sa pamilya? Ano yung goal, layunin mo sa pamilya? Kung leader ka dyan sa pamilya, leader ka ba sa team mo? Leader ka ba sa ministry mo? Ano ba yung layunin? Ano ba yung goal? Dapat maliwanag, hindi lang sa'yo, pero sa lahat ng team. Number 2. So number 1, strategizing. Number 2, serving. Ang leader na dakila, selfless. Hindi niya iniisip yung sarili niya. Iniisip niya muna. Inuuna niya muna yung mga members niya. Ganun talaga yung dakilang leader. Magbibigay ako ng halimbawa, nanay ko, kaya ko siya mahal kasi kitang-kita ko selfless siya. Magbibigay ako ng paborito kong halimbawa. Tuwing linggo, kumakain kami ng fried chicken sa pamilya. Parang celebration namin yon na tuwing linggo, may fried chicken kami. Ito na. Hindi naman kasi mayaman kami nung panahon na yon. So, ang dami namin. 6 na magkakapatid, nanay, tatay, may auntie, may pinsan pa dito. So, ang dami. So, yung isang chicken, talagang iniste-stretch niya. Ha? So, agawan sa parts. Ako yung bunso. Ha? Yung paboritong bunso, Nax. So, ako yung drumstick, no? Yung isang special na bahagi ng chicken. Ako yung every Sunday, ako yung drumstick. Gustong-gusto ko yan, ha? Alam mo yung nanay ko, every Sunday, yung leeg, yun ang kinakain niya. So ako naman, nung bata ako, iniisip ko, baka paborito niya yung leeg. Yung ninanamnam niya yung karne. Kaya lang nung lumaki ako, tumanda ako, na-realize ko, ang hirap kainin ng leeg ng manok. Kasi konting-konti lang yung karne doon, di ba? Puro buto. Tapos na-realize ko, after a while, kaya niya pinipili yung leeg. Kasi sinasabi niya sa sarili niya, yung mga anak niya ang kukuha ng pinakamagandang mga bahagi ng manok. At sa kanya, yung pinakapangit. Linggo-linggo yun. Ilang taon yun. Yan ang magaling na leader. Selfless. Ha? Ganun po ang leader. Serving. Laging nagsiserve. Grabe, ano? At pangatlo, number 1, strategizing. Number 2, serving. Number 3, sustaining.
Kailangan ang leader, alam mo paano sinosustain ang sarili mo. Kasi yung mga tao, sa'yo nakatingin eh. Eh ikaw, saan ka nakatingin? Dapat may leader ka rin. Ha? So siyempre, sasabihin mo, si Lord ang leader ko. Okay yan. Pero kailangan mo rin ng mga tao na tinitingala mo, tsaka nag-i-inspire sa'yo. Ha? Halimbawa, mga mentors for your spiritual life, for your financial life. Meron po ako nun. Talagang meron ako mga leader na pag kinukonsulta ko, pag may problema ako, kinikwento ko sa kanila, no? Mga matatali kong mga kaibigan niya na I get inspiration from them. Importante yan. Alam mo sa Matthew chapter 20, sinabi ni Jesus, "Among the Gentiles, they lord it over them. They make their authority felt, but not you. If you want to be great, you must become a servant." Grabe, no? Nakakagulat. Servant daw talaga yung leader. Kaibigan, pagdadasal kita na ang leadership mo ay maging dakila sa pamilya, sa kumpanya, sa simbahan, ano man ang gagawin mo sa mga magkakaibigan, yung leadership mo ay talagang gumaling at tumaas. Pagdadasal kita ngayon sa pangalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pakibasbas mo yung kaibigan ko na maging magaling na leader, Lord. Na talagang maging maliwanag sa kanya yung goal, yung mission, plano. Pangalawa, talagang maging selfless yung kaibigan ko na to. At Lord, bigyan mo rin siya ng paano ma-sustain siya, paano ma-empower siya. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ipasa mo to yung video na to sa lahat ng mga kaibigan mo na alam mong may leadership role. Ha? Pangalawa, ako'y nagpapasalamat sa mga full-tank supporters dahil sa iyo, nakakagawa natin to na binibigay natin sa maraming tao na bless sila dahil sa iyo. Salamat sa tulong mo. Kung hindi ka pa full-tank supporter, click mo yung button na nakalagay support now sa ilalim ng video dito sa Facebook. At magpapasalamat ako sa pamagitan ng pagbibigay sa iyo ng full-tank Saturday and full-tank Sunday para kompleto na yung inspiration mo buong linggo. Maraming salamat sa mga nagpapadala ng stars. God bless you. I will see you tomorrow.